Anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ko sa'yo na kitang makita? Sandali. Sorry. 1 minute lang. Yun lang hihingin ko sa'yo. 1 minuto lang. You have every right na magalit sa akin. Hindi kita dapat sinunod na gabing yun. Hindi rin kita dapat pinanood na kinakausap at sinasawin mo yung kalapati mo. Pero ikaw naman kasi nakaka-curious. Madali pa pupunta ka na sa kakuhayan. Anong gagawin mo dun? Malay mo, vampira ka or worse. Nang handi ka na yung ganun, tapos iinom mo yung dugo nila. Or, yun nga, kasi nga may pagka-weirdo ka eh. Pero, mali nga yung ginawa ko kasi hindi naman sapat yung curiosity ko para invade yung privacy mo, di ba? Kasi sa mundo natin, wala nang gumagalang sa privacy natin. So alam kong importante yung expansion mo para feeling mo safe ka, doon ka nagiging safe eh. Tapos pwede ka maging sino kung gusto mo. 30 seconds. Pero ang totoo, gusto ko lang naman kasing makabawi sa lahat ng kabutihang ginawa mo sa akin. Alam ko na minsan, pinagtatanggol mo ko. Kung nagpapaka-enjoy kayo sa expense ng ibang tao, hindi fun ang tawag dun. Ang tawag dun, pangbabastos. Sino ka ba? Boyfriend ka ba niya? Uy! Alam ko rin yung vote of confidence mo sa pagluluto ko. O ano sa panagin niyo sa lutong bahay ni Florence? Gusto ko siya. Gusto ko ang luto niya. At alam ko rin yung effort mo para i-cheer up ako. Para mas maging feeling good ako sa sarili ko. Ikaw na naman. Ang ginising mo pa ako. Huwag mapagod mangarap. Alam ko rin naman yung kasabihang the road to hell is paved with good intentions. Pero yun lang naman talaga yung gusto ko eh. Yung makabawi sa lahat ng kabutihan mo na ginawa mo para sa akin. Sorry kung nasunog ko yung Batcave mo. Sana pag nag-cross tayo ng landas ulit, mawala na yung pagka-bad trip mo sa akin. At makita mo na ako bilang isang taong minsan lang naman ginustong makabawi sa lahat ng kabutihan mo. Salamat sa 1 minute. You have every right na magalit sa akin. Hindi kita dapat sinunod na gabing yun. Hindi rin kita dapat pinanood na kinakausap at sinasawin mo yung kalapati mo. Pero ikaw naman kasi nakaka-curious. Madali pa pupunta ka na sa kakuhayan. Anong gagawin mo dun? Malay mo, vampira ka or worse. Nang handi ka na yung ganun, tapos iinom mo yung dugo nila. Or, yun nga, kasi nga may pagka-weirdo ka eh. Pero, mali nga yung ginawa ko kasi hindi naman sapat yung curiosity ko para invade yung privacy mo, di ba? Kasi sa mundo natin, wala nang gumagalang sa privacy natin. So alam kong importante yung expansion mo para feeling mo safe ka, doon ka nagiging safe eh. Tapos pwede ka maging sino kung gusto mo. 30 seconds. Pero ang totoo, gusto ko lang naman kasing makabawi sa lahat ng kabutihang ginawa mo sa akin. Alam ko na minsan, pinagtatanggol mo ko. Sino ka ba? Boyfriend ka ba niya? Uy! Alam ko rin yung vote of confidence mo sa pagluluto ko. Gusto ko siya. Gusto ko ang luto niya. At alam ko rin yung effort mo para i-cheer up ako. Para mas maging feeling good ako sa sarili ko. Anong pinagsasabi niya na pinapagaan ko loob niya? Alam ko rin naman yung kasabihang the road to hell is paved with good intentions. Pero yun lang naman talaga yung gusto ko eh. Yung makabawi sa lahat ng kabutihan mo na ginawa mo para sa akin. Sorry kung nasunog ko yung Batcave mo. Sana pag nag-cross tayo ng landas ulit, mawala na yung pagka-bad trip mo sa akin. At makita mo na ako bilang isang taong minsan lang naman ginustong makabawi sa lahat ng kabutihan mo. Wish ko na sana hindi dumating yung panahon na
kakaramdam ka ng pagkukulang sa buhay mo. But when that day comes, sana may makilala ka, yung dasal ko, who will knock on your heart. Anak, papasukin mo siya para makilala niya kung sino ang totoong ikaw. Eh kung ayaw ka talaga niyang papasukin, Kakatukin ko nagkakatukin kay katok. Hanggang sa buksan yung pinto. Ayaw buksan pinto. Gigipain ko yung pinto. Kung kailangan kong mag-akyat bahay sa gilid, sumilip sa bintana para lang mapasukan ako. Gagawin ko yun. O, kung kailangan kong sumigaw, sisigaw ako. Hay! Papasukin mo ako sa puso mo! Siya ba ang klase ng tao na sinasabi mong darating sa buhay ko, Dad? Troy, I heard Dolagarp is making Florence apologize to Nero. You think Nero will forgive her? I don't think so. Kasi knowing Nero, siya ang pinakamatigas na taong kilala ko. Well, knowing Florence, she can be quite persuasive. Especially when she starts talking from her heart. Pustahan na lang. Sige, be! Gusto kami ni Owen. Gabe, anong pustahan natin dyan? I'll bet my car. Di ba you wanted to switch cars anyways? Gabe? Oo. Pupusta yung Rolex na regalo ni Mami. Sige, bigay mo na sa akin yung Rolex mo. Pati na din yung kotse mo. Hindi naman kayo mananalo eh. See about that. Talaga. Tingnan natin kung sino manalo. Mr. Duff? Forgiveness is an expensive gift. Not everyone deserves it. Sinasabi ba niyong hindi ko deserve yung kapatawaran niya? Ibig sabihin, capable naman pala siyang magpatawad pero ayaw niya lang yun ibigay sa akin. Grabe naman yung amo mo, Mr. Dove. Kutin ko nga siya. Napapansin niyo ba si Owen? Medyo naging close kasi sila ni Florence eh. Sa tingin mo may namamagitan sa kanila? I already run sa aging program na sinasabi ko sa inyo, yung picture ni Baby Celestina. I emailed you a picture of how she will possibly look like in 17 years. Oh, Florence, bukas nga pala, si Dencio ang maghahatid sa mga boys sa school. At si James naman, isang driver, ikaw. Ihatid ako sa school? Aha. Huwag na po, Ma'am Serafico. Ayoko naman pong isipin ng mga taga-eskwela na sosyalera rin ako.
What in the name of...